Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Marcos at Duterte nagulat sa matinding pasabog at attorney pinagmukhang tanga. Ano nga bang dahilan? Well, let's find out. Dating Pangulong Duterte nagulantang matapos ipakalat ni Attorney Harry Roque na mayroong naging gentleman's agreement ang China at ang dating Pangulong Duterte kaugnay sa Ayungin Shoal. Kaya naman, narito at nilinaw naman agad, walang ganun na nangyari ayon mismo sa mga Duterte. Kasi kung sino man nagkakalat naman gentleman's agreement, yun po yung nagsisinungaling. Baka gusto lang ng publisidad sa sarili niya. Magkausap ko si Presidente Duterte twice over this holiday. At sabi niya, I have not entered into any gentleman's agreement whatsoever. Whether ito gentleman o ungentleman, wala. I've been avoiding that Ayungin Show like a hot potato. Kasi alam ko napaka mainit yung topic na yan. Kaya wala akong pinagkakasunduan kahit kanino. Basta wala po siyang ipinapasok na kahit na anong kasunduan. Ang hihilig kasi magsalita ng hindi dapat sila nagsasalita eh. Kung ano pinagsasabi nila eh. Basta pinanindigan niya na kung ano ang ating paninindigan laban kaugnay dyan sa West Philippine Sea, yun na yun. Hindi naman pinalagpas ng veteranong broadcaster ang ginagawang paggamit sa pangalan ni Duterte para sa pansariling interes. Tunayan, si dating Pangulong Duterte, alam ko nagpapahinga yata dahil di ba may kasakit yata ng nakaraan. Ilang linggo ng tahimik eh. O ngayon, si Panelo pala ang mayroon direct communication sa dating Pangulo at yun ang sinasabi ngayon ni Panelo. Walang agreement. Sabi raw ng dating Pangulong Duterte sa kanyang pakikipag-usap. Mas madalas palang kausap ni Panelo si dating Pangulong Duterte. Parang ang dating, hindi naman pala nakakausap ni Roque si Duterte. So, ano yun? Pero ang dami sinasabi, lalo na sa kanyang social media account kasi parang gamit na gamit ng ilang mga DDS katulad ni Roque ang dating Pangulo Duterte. Ginagamit na kayo for publicity ng iba, ginagamit na kayo para lang sa kanilang interest. Tapos ang dating Pangulong Duterte ang naiipit. Ayan magkaiba na. Kita nyo, ano inyong masasabi dyan? Samantala, nagulat din ang Pangulong Marcos sa pagdidiin ni Attorney Harry Roque tungkol sa issue ng dokumento ng PIDEA na unang pinakalat ni Maharlika na nasa drug watch ng PIDEA, si PBBM. Pero anong halaga niyang PIDEA report na yan? Well, kasi nga po, si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte sa Davao, sinabi niya na nung siya ay mayor pa, binigyan na siya ng ebidensya ng PIDEA na gumagamit ng droga si PBBM. At mukhang itong PIDEA documents nito ay ebidensya nga na pinaghihinalaan na gumagamit ng droga si PBBM. Ito po'y corroborative doon sa sinabi ng ating dating Pangulo. At kung tetestigo pa ang ating Pangulo at sasabihin na ito nga yung dokumentong pinakita sa akin, ay yun na nga po yun. Talaga makukorroborate yan at ito nga yung tinutukoy na ebidensya ni Presidente nung siya'y nagbitaw ng mga napakabigat na paratang na mayroong ang ebidensya na gumagamit daw ng pinagbabawal ng droga ng pulburon ang ating Presidente. Yan po ang halaga niyang expose ni Maharlika. Pero agad namang nilinaw ng PIDEA na wala silang ganun dokumento at ito'y pawang gawa-gawa lamang para siraan ang ating Pangulo. Kaya naman isang Marcos supporter ang harapang binira sa mga pinapakalat ni Harry Roque. Huwag niyong lokohin ng tao, Harry Roque. Kung meron kang dapat paniwalaan dito bilang dating miyembro ng gobyerno, dapat ahensya ng gobyerno ang pinaniniwalaan mo. Pero pagka hindi nyo na panahon, hindi na kayo maniniwala sa PIDEA, para kang hindi abogado Pasensya ka na, Harry Roque pero sasabihin ko sa iyo sa walang hiyaan mo, walang hiya ka talaga. Ang tanga mo talaga, Harry Roque. Alam mo na tama ang PIDEA, pero mas pinaniniwalaan mo si Maharlika. Kaya tanga ka, Harry Roque. Sa ibang balita naman, mainit na pagdinig sa Senado. Narito ang detalye. Bakit po? Yes, Your Honor. It was just, we strengthened our conduct of monitoring and inventory sometime in 2018 and 2019, and these establishments were discovered. And so these establishments applied for PAMBI clearance with the PAMBI. So they were also given clearance and then they were encouraged to then apply for ECC. Yeah, nabigyan kasi ng clearance ng PAMBI, pero alam naman po natin within the protected area yan at alam naman natin na dapat wala sila doon, and yet we continue entertaining their application
and saying that it's in process. So ibig sabihin, may balak tayong bigyan pa sila. So parami ng parami para makabuti po, nagsusuputan itong mga illegal structures doon po sa Mount Apo. At kapag kami po ay magtawag sa inyo, sa DNR, nagtuturoan po kayo. Yung po masakit, di ba? You're supposed to be tinatawag nating tagabantay ng ating kalikasan, pero parang bantay sa lakay po ang dating nyo dito. So what are your plans with pertaining to these structures na walang ECC? At itong mga structures na pinoprocess pa lang ECC? There are 53 latest update, Your Honor. 57. 57. Sir, may ECC na po yung iba. Apo. Okay. So, 34 with PAMB clearance and no ECC. 53 are without PAMB clearance and no ECC. So ano balak niyo po dito sa wala pang clearance? At We walang have, ECC at alam niyo po na bawal, dapat wala sila doon. So anong plano? Kasi we were told na bigyan daw ng 2 years, sabi po ng DNR, bibigyan daw po ng 2 years palugit itong mga walang ECC to continue to operate. Ang binigay atang rason para makabawi daw doon sa kanilang tinayo, sa kanilang investment. In the first place, ba't sila pinayagan na tumayo doon? Sana, hanggat hindi po sila nakakuha ng permit, ng ECC permit, hindi dapat sila pinapayagan magpatayo ng struktura doon. Kaya nga binanggit mo kanina, monitoring, wala kayo ginagawa proper monitoring. sir, to answer the question as to what do we do with those without ECC, we are going to issue notices of violation. Notices of violation? Yes. Hanggang And doon lang po? sa walang mga PAMB clearance, mag-issue po kami ng mga... Teka muna, so issue of notice of violation. Yes po. Okay, so hanggang doon lang, notice of violation, and then what, ma'am? And then they will be called for a technical conference, and if for the conduct of case built up, but if they can explain properly or if it is deemed that the project is not detrimental to the environment, they can be issued ECC. Ma'am, Place, dapat hindi nabigyan, napatayo yun. Oh, I think your problem, Secretary Loizaga, your regional is very poor or walang concern sa ginagawa nyo. I think the regional is kasi pag pinag-report mo sila ng pinag-report, yung report nila nakakatawa eh. Bakit mo pababayaan na walang ECC at walang PAMB tatayo? Oh. So Di ba- you're not watching over it. di ba sabi mo kanina, meron kayo ginagawa monitoring dito sa mga struktura na itinatayo sa mga protected areas. Okay, kung meron kayong ginagawa monitoring, dapat itong 57 na structures na nakatayo na ngayon doon, hindi dapat nangyari ito. Dapat napigilan to. Ang ginawa nyo, pinayagan nyo magpatayo dyan, and then pinoprocess nyo while processing their application. Dapat mag-apply muna sila, once na-approve na application nila, saka pa lang sila magpatayo ng struktura. Yun po dapat ang patakaran, yun po yung standard. Ang nangyari, pinapayagan nyo na magtayo dyan, and siguro, alam mo na ang dahilan. Sa magkano kadahilanan, siguro po, ang katanungan ko doon, follow up. With your indulgence, Madam Chair, can I say something po regarding Mount Apo? Just to answer the query of the good senator. Kasi parang wala silang pakialam. Tumayo ka ng tumayo dyan. Kahit walang ECC, walang PAMB, wala silang pakialam. You cannot do that. You cannot do that. Dali rin siya, Madam Chair, na red doon sa 11, kaya pwede rin siyang sumagot. Madam Chair, sir, just to go on further, the red Dumagan was saying, actually po, the region issued 57 show cause orders already and 24 notice violations and 7 But cease and you should desist not- orders. To build. Kasi pag na-allow mo nang to build, mahirap nang tanggalin. Yun ang Correct. problema. Madam Chair, we agree. Dapat kayo, hindi nyo ina-allow to build. Kasi pag nag-build na yan, tell it to the Marines. Napakahirap magtanggal niyan. Walang gagawa niyan. Yusek Fragada. Yes, sir. Meron kayong monitoring team, kung tawagin. Ano pong tawag sa monitoring team nyo? Can you give me the Sir, exact it's name? through the Protected Area Management Office po. Meron po sila. Ano tawag? PAMO Office po. PAMO Office. Yes, What and- does PAMO stands for? Protected Area Management Office. Okay, sila sa all the monitoring. Yes, sir. So, kailangan ito mga taga-PAMO na may jurisdiction sa Mount Apo, pagsisibakin mo. Totoo, hindi ako nagbibiro. Dahil kapag hindi mo pagsisibakin yan, pagdududahan ng mga tao, hanggang sa kataas-taasan, tumatanggap din. Yes, Your Honor. Prove to us na malinis kayo. Yes, Your Honor. Na protector talaga kayo ng environment. Yes, Your Honor. Kasi tama nga naman sinasabi ni Senator Cynthia na in the first place, hindi niya sana pinayagan yun na makapagpatayo yan. Sinasabi kanina papaulit-ulit,
kailangan permit muna bago structure. Dito, nangyari, structure muna saka mag-apply ng permit. Tapos in process pa yung permit, etc. O ngayon, 57. Paano pa ito pasasara itong 57 ito? At sinabihan kami na give them 2 years daw. We agree, Your Honor, with your recommendation. One of the problems actually, and we'd like to recommend to the Senate to help us with is, nabanggit nyo po yung constitution ng PAMO office. For Mount Apo per se, we only have around 1 plantilla officer there and around maybe 30 job orders po na umiikot over So, ibig sabihin po, 31 ang 62,000. empleyado nyo sa monitoring. Opo, 62 they have to monitor 62,000 hectares of Mount Apo po. So, that's one of the areas we'd like to recommend na matulungan po kami ng Senado. Sir, to there's increase such thing our as people. drone. Pwede mo lang kayo gumamit ng drone para ma-monitor yung the whole area kahit na ilang hektarya pa yan, kahit na thousands of hectares yan. Kung gusto maraming paraan, kung ayaw maraming dahilan, di po ba? Yes, sir. Actually po, this year, because of the budget, would increase the budget on the drones were increased para nga po Sir, further ma-monitor. Sir, we were not born yesterday. All of us were not born yesterday here. Alam ng DNR na itong 57 na mga illegal structures na tinayo doon ay hindi dapat naroon. Pinayagan nila, sabi ko kanina, sa magkanong kadahilanan. Dahil kapag hindi, sila ay diretso lamang, hindi sana natayo itong mga structures na ito. Ngayon, mahirapan kayo patanggal to. Nakatayo na eh. Di po ba? Yes, So sir. sabi ko, yung mga tagapamo nyo, sir, disiplinahin nyo yun. Dahil sigurado ako, kasabot yun ng mga nagpatayo ng illegal structures. Yes, sir. Yes, Your Honor. We will do that. Salamat, Madam Chair.